All the time. All the time. God is good. Sige po, isa muna po malakas na palakpak para sa ating Diyos ng buhay. Amen? Amen. Sa mga oras pong ito tayo po isasamba sa ating Diyos. Amen? Taas ang mga kamay sa Panginoon. Hallelujah. Praise God. Hallelujah. Lord, maraming salamat Panginoon sa pagtawag niyo muli upang sama-sama po kami magpuri, Panginoon, sa iyo, Panginoon. Lord, patuloy pong linisin ang aming mga puso, Panginoon. Hindi man po kami karapat-dapat sa iyo, Panginoon, Diyos. Na minsan po nagkukulang po kami, O Diyos. Minsan po nagkakasala po kami. Subalit salamat, O Diyos, sa iyong pagmamahal, Panginoon. Na patuloy pong pinapadama po sa bawat isa po sa amin, na binibigyan niyo po sa amin, Panginoon. Muli sa mga oras pong ito, O Diyos, nais po namin kayo awitan, Panginoon. Nais po namin kayo, Diyos, na parangalan, Panginoon. Hallelujah. Praise God. Diyos na buhay. Amen? Amen. Kumusta po ang mga anak ng Diyos? Thanks God! I am blessed! Happy and prosperous talaga! Magaling na, mayaman pa, matalino, matuwid, marangal, wagas ang pag-ibig, malaya, payapa ang kalooban, maginhawa at matagumpay!
Salamat sa Diyos. Woo! Amen. Praise God. Amen. Sabihin niyo sa iyong katabi, kapatid. Kapatid! Salamat sa Diyos. Salamat sa Diyos! Dahil tumugon ka Dahil tumugon sa ka kanyang panawagan. sa kanyang panawagan. Ano pong sagot? Amen! Amen. Amen. Sabi nga po sa paaklat po ng mga awit, 146 verse 2, buong buhay akong magpupuri sa Panginoon. Aawitan ko ang aking Diyos ng mga papuri habang ako'y nabubuhay. Amen? Taas mga kamay sa Panginoon. Amen? Tinawag tayo ng Diyos upang maglingkod sa Kanya. Amen? Tinawag tayo ng Diyos upang magpuri sa Kanya. Amen? Kaya wag po natin sayangin pa ang mga oras na ito na hindi po natin mapurihan ng Diyos. Amen? Kung ikaw marunong sumayaw, sumayaw ka sa Diyos. Amen? Kung marunong ka pumalakpak ka sa Diyos. Amen? Kung marunong ka lumundag, lumundag ka sa Diyos. Amen? Kung marunong ka sumigaw, sumigaw ka sa Diyos. Amen? Praise God. Tapos mga kamay sa Panginoon. Amen. Damin po natin ang presensya po ng Diyos sa lugar pong ito. Amen. Gawin po natin personal po na palangin po ang awiting ito. Amen. Ang mga awit po ng mga lingkod ng Diyos. Amen. Habang buhay, papupurihan ka. Habang buhay, maglilingkod sa'yo. Habang buhay, pag-ibig ko sa'yo'y iaalay. Habang buhay, papupurihan ka. Habang buhay, maglilingkod sa'yo. Maglilingkod sa'yo. Habang buhay, pag-ibig ko sa'yo'y iaalay. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Woo! Ay, sumayaw sa Diyos. Amen. Praise God. Glory to God. Amen. O mahal na mahal kita. Mahal na mahal kita, Panginoon. Amen. Mahal na mahal kita, Panginoon. Kailan may di kita ipagpapalit, pagkat sa piling mo'y langit. Mahal na mahal kita, Panginoon. Isang pa, sabihin natin lahat. O mahal na mahal kita, Panginoon. 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 Kailan may di kita ipagpapalit, pagkat sa piling mo'y langit. Mahal na mahal kita, habang buhay. Habang buhay, papupurihan ka. Habang buhay, maglilingkod sa'yo. Maglilingkod sa'yo. Habang buhay, pag-ibig ko sa'yo. Habang buhay, habang buhay, papupurihan ka. Habang buhay, maglilingkod sa'yo, Diyos. Maglilingkod sa'yo. Habang buhay, pag-ibig ko sa'yo. Isa pa, mahal na mahal kita, Panginoon. 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 Kailan may di kita ipagpapalit, pagkat sa piling mo'y langit. Mahal na mahal kita, Panginoon. Mahal na mahal kita, Panginoon. Amen. Mahal na mahal kita, Panginoon. Mahal na mahal kita,
mahal kita, Panginoon. Mahal na mahal kita, Panginoon. Mahal na mahal kita, Panginoon. Kailan may di kita'y magpapalit, pagkat sa piling mo'y langit. Mahal na mahal kita, Panginoon. Mahal na mahal kita, Panginoon. Mahal na mahal kita, Panginoon. Amen. Salamat sa Diyos. Amen. Tunay nga po sa piling po ng Diyos, wala nang hahanapin pa. Amen. Amen. Ang Diyos lamang po ang nakatupad po sa kanyang pangako po na Amen. kailan man hindi kita iiwan o nipapabayaan man. Doon po natin mababasa yan sa Hebreo chapter 13 verse 5. Amen. Amen. Patuloy tayo sumamba sa ating Diyos. Inhale mo tayo. Hiningal. Inhale. Exhale. Smile. Yan. Salamat sa Diyos. Amen. Amen. Sabi nga po sa aklat po ng mga awit 63 verse 1. O Diyos, ikaw ang aking Diyos na lagi kong hinahanap. Ang uhaw kong kaluluwa'y tanging ikaw nga ang hangad. Para akong tuyong lupa na tubig ang siyang lunas. Amen? Amen. Sino po nauuhaw sa Diyos? Amen. Amen. Salamat po sa Diyos dahil po sa 20 days po na pag-stay ko po sa amo ko, nakalabas po kong 2 weeks po kasi wala pa akong day po. Kaya alam ko po na sabik po ako na magpuri po sa lugar pong ito. Amen? Sa Panginoon. Kaya, minsan pa mga kapatid, tas mga ating mga kamay sa Panginoon, patuloy tayo sumamba sa ating Diyos. Amen? Na kailan po hindi po tayo iniwan po ng Diyos. Amen? Sa mga pagsubo po, lagi pong andyan po ang Diyos upang samahan po tayo, upang tulungan po tayo. Amen? Amen. Amen. Praise God. Salamat, Panginoon, sa muling pagtawag niyo po sa amin. Lord, nauuhaw kami sa iyong presensya, Panginoon. Hayaan mo, Diyos, na ang mga awiting o Diyos na aming handa ay makarating sa iyong luklukan, Panginoon. Praise God. Kinauuhawan kita, aking Panginoon. Hanap ng kaluluwa ko'y ikaw. Damdamin may nasasaktan, hindi pa rin ito makahadlang sa pagdulog ko. May kagalakan. Wala akong ibang nais, kundi ang makita ka. Kaluwalhatian mo'y maranasan tuwing na pupurihin kita habang nabubuhay.
God be the glory. El Shaddai, El Shaddai, El Elyon Adonai. Age to age, you're still the same. By the power of the name, El Shaddai, El Shaddai, Erkamkan Adonai. We will praise and lift you high, El Shaddai. Through your love and through the Ram, you saved the son of Abraham. Through the power of your hand, you turned the sea into dry land. To the outcast on their knees, you are the God who really sees. And by your might, you set your children free. El Shaddai, El Shaddai, El Elyon Adonai. Age to age, you're still the same. By the power of the name, El Shaddai, El Shaddai, Erkamkan Adonai. We will praise and lift you high, El Shaddai. Purihin ka, O Diyos na makapangyarihan sa lahat. Diyos na may gawa ng langit at lupa. Sambahin ka, luwalhatiin, ngayon at magpakailanpaman. Hallelujah. Through the years you made it clear that the time of Christ was near. To the people could not see what Messiah ought to be. Though your word contained the plan, they just could not understand. There was
ang Ama naming nasa langit, ang lagi mong paanyaya sa amin ay lumapit po kami sa iyo. Anumang taglay naming kabigatan sa buhay, ikaw ang aming Diyos na kumukupkup sa amin at patuloy na handang ibigay ang aming mga pangangailangan. Sa ngalan ng bugtong mong anak na si Jesucristo, dalangin po namin, Ama, dinggin mo ang aming mga kahilingan sa hapon pong ito, ipagkaloob sa bawat isa ang tulong na kailangan po namin. Buong puso kaming nananalig nang hindi magagawa ng tao, magagawa mo sa buhay po namin at sa aming paglapit ngayon, aming inaangkin o Diyos, hindi kabiguan ng aming aanihin, kundi katagumpayan, sapagkat ikaw ang Diyos na mahabagin at handang ibigay ang lahat na makabubuti sa amin. Salamat dakilang Diyos at patuloy kang mangusap po sa amin at ilagay sa puso namin ang mga salita mong patuloy magpapatatag ng aming pananampalataya sa ngalan ni Jesus, sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Diyos ay pag-ibig. Purihin ang Panginoon. At ang mabuting balita ay ating tunghayan mula sa Ebanghelyo ng Panginoong Hesus ayon kay San Marcos, Kabanata 12, simula mga talata 1 hanggang sa susunod na mga talata. Nagpatuloy ng pagsasalita si Jesus, ngunit ngayon sa pamamagitan ng mga talinhaga. Sinabi niya, may isang taong nagtanim ng ubas sa kanyang bukid at binakuran niya ito. Humukay siya ng pisaan ng ubas at nagtayo ng isang mataas na bantayan.
Pagkatapos iniwan niya ang ubasan sa mga kasama at siya'y nagtungo sa ibang lupain. Nang dumating ang panahon ng pitasan, pinapunta niya ang isa niyang utusan upang kunin sa mga kasama ang kanyang kaparte. Ngunit sinunggaban ng mga kasama ang utusan, binugbog at pinauwing walang dala. Ang may-ari nagpapunta ulit ng ibang utusan, ngunit kanilang pinukpok ito sa ulo at dinusta. Nag-utos naman siya ng isa pa, ngunit pinatay nila ang utusang iyon. Gayon din ang ginawa nila sa marami pang iba. May binugbog at may pinatay. Iisa na lang ang natitira na maaring papuntahin sa kanila, ang kanyang minamahal na anak. Ito ang kahuli-hulihang pinapunta niya. Igagalang nila ang aking anak, wika niya sa sarili. Ngunit ang mga kasama'y nag-usap-usap. Ito ang tagapagmana, halikayo, patayin natin, at nang mapasa atin ang kanyang mamanahin. Kanilang sinunggaban siya, pinatay at tinapon sa labas ng ubasan. Ano ngayon ang gagawin ng may-ari ng ubasan? Paruroon siya at papatayin ang mga kasamahang iyon at ang ubasay ibibigay sa iba. Hindi pa ba ninyo nababasa ang nasasaad sa kasulatan? Ang batong itinakwil ng mga tagapagtayo ng bahay ay siyang naging batong panulukan. Ginawa ito ng Panginoon at ito'y kahanga-hanga. Tinangka ng mga pinuno ng mga Hudyo na dakpin si Jesus sapagkat nahalata nilang sila ang pinatatamaan sa talinghagang iyon. Ngunit natakot naman sila sa mga tao, kaya't hindi nila siya inano at sila'y umalis. Ito po ang mabuting balita ng ating Panginoong Hesukristo. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Papurihan natin ang ating Panginoon. Glory to God. At sa Ebanghelyo po natin, ipinapakita po na kung saan ay may mga katiwala na pinagkatiwalaan ng ubasan. Amen? At isa lang ang nais ng Diyos sa mga pinagkakatiwalaan niya, maging tapat na katiwala. Amen? Kayo po ba'y tapat na katiwala? Amen. Ang lahat ng tapat na katiwala ay pwede nang maupo. Muli, papurihan natin, pasalamatan ang ating Panginoong Kristo. Palakpakan po natin ang Panginoong Jesus. Sa Ebanghelyo po natin, nagsasaad po ito na kung saan ang tinutukoy dito ng Panginoong Jesus ay ang mga dating religious leader po na mga kapatid sa ating Panginoong Kristo, pinagkatiwalaan ng Panginoong Jesus ng kanyang ubasan. Subalit dumating sa punto na tila baga ay ang tao na dapat mailapit nila sa Diyos ay hindi na ilalapit para baga na sila na ang pinapanginoon. Amen? At parang inaari na nila ang ubasan para sa kanilang sariling kapakinabangan. Subalit mga kapatid, ang sabi nga po dyan, tulad ng Talinganaga na isang bukid na kung saan nagtanim ang may-ari ng bukid na ito ng ubas sa kanyang bukid at matapos ay iniwan sa mga kasama o ipinagkatiwala sa mga kasama ang ubasan po na iyon, ang bukid po na iyon. Ang katiwala at ang may-ari ay pareho pong may karapatan sa bukid o sa ani. Sa magiging ani po roon sa bukid, mga kapatid. At dito po, makikita po natin na nung sandali na yan, yung bukid na yon o anumang magiging ani sa bukid po na yon ay hindi po inaari. Hindi inaangkin na may-ari na kanya lahat iyon. Amen? Kundi ang sabi po dyan ay meron siyang kabahagi. Amen? Ang kinukuha niya lang ay ang kabahagi. Kaya ang ubasa na ipinagkatiwala sa kanila ay pagpapala para sa kanila sa mga pinagkatiwalaan at pagpapala din para po sa may-ari. Amen? Ang ubasan pong iyon, mga kapatid sa Panginoong Jesucristo. Ang ubasan bang ipinagkatiwala sa atin ng Diyos ay pagpapala ba sa atin? At naging pagpapala din ba iyan sa ating Panginoon? Ano kayang ubasan na ipinagkatiwala sa atin ng Diyos? Meron ba?
Meron bang ubasan na pinagkatiwala sa atin ang Diyos na ang ubasan na yan ay ipinagkatiwala niya sa atin para maging pagpapala sa atin at maging pagpapala din para sa ating Panginoong Jesucristo o sa ating Diyos na makapangyarihan sa lahat. Ang isang ubasan na tanawin po natin dito mga kapatid na ipinagkatiwala sa atin ng Diyos ay ang ating pamilya. Amen. Yung ating pamilya mga kapatid, na kung saan mga kapatid, yung ating pamilya o ating mga mahal sa buhay ay paano silang nagiging kabahagi ng Diyos. Matanaw natin po ito na dapat po hindi lang sila pagpapala para sa atin, yung ating mga mahal sa buhay, hindi lang dapat maging pagpapala po sa atin, kundi maging pagpapala din sila para sa ating Diyos. Amen? Na ang buhay meron sila, dapat po mga kapatid ay nakapagbibigay din ng kaluwalhatian, karangalan, para kapurihan para sa ating Panginoong Jesucristo. Sa isang bahagi ng Ebanghelyo, ito po'y pamilyar na rin po tayo sa Ebanghelyo na to, yung isang Kananeya na lumapit sa Panginoong Hesus, na kung saan humihingi siya ng panalangin na ang kanyang anak ay inaalihan ng masamang espiritu at pinahihirapan. Kung ganito ang kalalagayan ng iyong mahal sa buhay, alipin ng masamang espiritu, kung ito ang kalalagayan nila, pareho po tayo, ikaw at ang Diyos ay walang pakinabang. Amen? Hindi po sila nagiging pagpapala sa iyo, hindi rin po sila nagiging pagpapala para sa ating Diyos na makapangyarihan sa lahat. At ito po yung kalalagayan po noong anak ng babaeng Kananeya na inilapit niya sa ating Panginoong Jesucristo na humihingi siya ng habag na kung saan tulungan siya doon sa kalalagayan ng kanyang anak. Inilalapit niya sa Panginoon. Na nung panahon po na yan, nung inilalapit niya sa Panginoong Hesus, na sa kalalagayan ng kanyang anak na hindi pagpapala para sa kanya at hindi pagpapala para sa ating Panginoong Hesus. Kailan po natin sila madalas inilalapit sa Diyos? Kadalasan tulad ng babae po nito, inilalapit natin sila kapag mayroon ng hindi magandang nangyayari. Amen? Kapag mayroon ng hindi magandang nangyayari sa kanila, kaya yung buhay nila ay hindi nagiging pagpapala sa iyo at hindi nagiging pagpapala sa ating Diyos. Na kung saan nagbigay sa atin o na kung saan ipinagkatiwala sila sa bawat isa po sa atin. Ngayon, paano po sila magiging kabahagi po ng ating Panginoong Kristo, ang ating mga mahal sa buhay? Ang sabi po dito sa Ebanghelyo po ni San Marcos, kabanata po ay 10 at talata po ay 13, may isinasaad po dito at itong sinasabi, may nagdala ng mga bata kay Jesus upang hilingin ipatong niya sa mga ito ang kanyang kamay. Ngunit pinagwikaan sila ng mga alagad. Nagalit si Jesus nang makita ito at sinabi sa kanila, pabayaan ninyong lumapit sa akin ang mga bata. Huwag ninyo silang sawayin, sapagkat sa mga katulad nila nagahari ang Diyos. Ito ang tandaan ninyo. Ang sino mang hindi tumatanggap sa paghahari ng Diyos tulad ng isang maliit na bata ay hindi mapapabilang sa mga pinaghaharian niya. At kinalong ni Jesus ang mga bata, ipinatong ang kanyang mga kamay sa kanila at pinagpala po sila. Ang sabi po diyan, may nagdala sa mga bata sa Panginoong Hesus para hilingin na ipatong ni Jesus ang kanyang kamay sa mga bata. Bata pa, nung sandali na yan, inilalapit na sa Panginoong Hesus para ang buhay ng isang bata ay ipagkatiwala sa kamay ng ating Panginoong Jesucristo. Amen? Kung bata pa lang ay inilalapit mo na sa ating Jesucristo at ang buhay ng bata na yan ay ipinagkakatiwala po natin. Ipinagkakatiwala natin sa kamay ng ating Jesucristo, bata pa lang nagiging kabahagi na ang buhay nila ng ating Panginoong Jesucristo. Amen? Na kung saan wag natin antayin kung kailan pa may nangyayari sa kanila, kundi bilang bata pa, turuan na natin kung paano lumapit at kumilala sa ating Diyos, sa ating Panginoong Jesucristo.
Uulitin ko po, noong araw kapag ang bata po ay gumagawa ng hindi maganda, sinasabi ng nanay po ng bata, huwag mong gawin iyan, magagalit si Papa Jesus. Nakakarinig kayo ng ganong salita? Na sinasabi ng magulang sa anak, na kapag ang anak minsan sumasagot sa magulang, sasabihin lang ng magulang, huwag kang sasagot sa magulang mo, magagalit si Lord. Amen? Na kung saan yung salita po na yon ay itinatanim natin sa puso ng bata po nito na mayroong Diyos na kung saan ayaw niyang may batang gumagawa ng masama. Amen. Kaya yung bata ay natututunan na kung saan gawin ang mabuti kasi mayroon siyang Diyos na kinakatakutan. Amen? Kapag sinabi po ng nanay minsan, magagalit si Papa Jesus, magagalit si Lord, kapag ginagawa mo yan, kayong bata, nagkakaroon po ng takot na gumawa ng masama kasi mayroong Diyos siyang kinakatakutan. Amen. Pero ngayon, diba, kapag ang bata hindi gumawa ng mabuti at hindi sumunod sa iyo, anong sinasabi mo? Hindi kita ibibili ng ganito. Amen? Kaya, sinong nakikilala ng bata? Ang Diyos pa ba o yung mga bagay? Sino nagiging mahalaga sa bata? Yung mga bagay ba o ang Diyos pa rin? Di po ba minsan sasabihin mo kapag hindi ka sumunod, kapag matigas ang ulo mo, hindi kita sasama sa McDo. Di ba? Totoo po yan. Hindi na si Lord ang nakikilala ng bata po mga kapatid. Pero dito po, makikita po natin para ang ating mga mahal sa buhay ay magiging kabahagi po ng Diyos mga kapatid. Ang kanilang buhay po, dapat bata pa lang, inaakay na natin palapit sa ating Panginoong Hesukristo. Purihin po natin ang ating Panginoong Hesus. Dinadala na po natin sila sa tunay na liwanag na kung saan magdadala sa kanila sa tagumpay ng kanilang buhay. Pangalawa o ang kasunod po dito mga kapatid ay ang sabi po, si Haring David po ay isang lingkod po ng Diyos na minsan po mga kapatid kinausap niya ang kanyang anak na si Solomon. Na ang sabi po ni Haring David po sa kanyang anak na si Solomon, ang sabi niya, anak, kilanlin mo ang Diyos ng iyong ama at sa'y iyong paglingkuran. Kapag sa'y tinalikuran mo, itatakwil ka niya magpakailanman. Amen? Paano po sinasabi po dito ni Haring David sa kanyang anak na tinuturuan niya na yung kanyang anak ay kilanlin yung Diyos na kanyang pinaglilingkuran. Amen? Upang na kung saan, ang sabi po ni Haring David sa kanyang anak, paglingkuran mo ang Diyos na aking pinaglilingkuran. Ipinapakita po dito ni Haring David sa kanyang anak na ang tunay po na dapat niyang gawin mabuti sa buhay niya ay ang maglingkod sa Diyos. Amen? Yung kahariang iiwan sa kanya ni David, yung tronong iiwan sa kanya ni David nung sandali niyan, yung kayamanan meron si Haring David, na iiwan niya at ipapamana sa kanyang anak na si Solomon, sinasabi po ni Haring David sa kanyang anak, hindi yan ang tunay mong kailangan. Amen? Hindi yan ang tunay mong kailangan, yung mga bagay na yan, yung tronong iiwan ko sa iyo, kundi ang tunay mong kailangan sa buhay mo ay ang Diyos na aking pinaglilingkuran. Amen? Ang lahat meron sa buhay mo na yan, pwede mawala po yan, pero ang sabi ni Haring David, kapag ang Diyos na aking pinaglilingkuran ay iyong kinilala at pinaglingkuran, ang sabi niya, hindi kanya itatakwil kailanman. Hindi kanya pababayaan, hindi kanya iiwan. Amen. Purihin po natin ang ating Panginoong Jesucristo. Bakit tinuturuan po ni Haring David na ang kanyang anak na si Solomon ay kumilala sa Diyos at maglingkod sa Diyos? Dahil nais ni Haring David ang buhay ng anak niyang ito ay magiging kabahagi ng Diyos. Amen? Ang buhay niya ay magkapagbigay, kaluwalhatian, karangalan sa ating Panginoong Hesukristo. Palakpakan natin ang ating Panginoong Hesus. Hallelujah! Ano pang ubasa na ibinigay sa atin ng Diyos? Meron pa ba maliban sa ating pamilya? Sabihin na lang natin habang kayo naririto sa Hong Kong, ang inyong mga amo.
na pinaglilingkuran. Ubasan yan na ipinagkakatiwala sa inyo ng Diyos na dapat nyong gawin ang mabuti para po sa kanila. Amen? Ngayon, sa ating pong paglilingkod sa kanila, ano naman ang kabahagi ng Diyos dito sa ginagawa nating paglilingkod po para sa kanila? Ang sabi po rito sa unang sulat ni Pablo sa Aklat ng Korinto, kabanata po ay 16 at talata po 14, may ipinapahayag po si San Pablo na kung saan ito yung kanyang nagiging kabahagi habang pinaglilingkuran po natin ang mga tao po na yan, ipinagkatiwala sa atin ang isang ubasan sa pangitan po ng mga ating pinaglilingkuran habang tayo po'y naririto. Ang sabi niya po sa talata, kabanata 6 at talata po 14, ang sabi niya, ang lahat ng ginagawa ninyo'y gawin ninyong may pag-ibig. Amen? Ang lahat ng ginagawa ninyo ay gawin ninyong may pag-ibig. At ang sabi naman sa sulat ni Pablo sa aklat ng Kolosas, mga kapatid, ito ang kanyang isinasaad po sa atin. Sa aklat po ng Kolosas, sinasabi po ni San Pablo kung ano po yung kabahagi niya habang tayo naglilingkod po sa mga tao po nito yung ipinagkatiwala niya sa atin para po ating paglingkuran. Sa talata po, sa aklat ng Kolosas, kabanata 3, talata po ay 28 o 23, ito ang kanyang sinasabi, anuman ang inyong ginagawa, gawin ninyo ng magaan sa kalooban, nawari hindi sa tao kayo naglilingkod, kundi sa Panginoon. Purihin po natin ang ating Panginoong Jesucristo. Alam naman ninyong gagantimpalaan kayo ng Panginoon. Tatanggapin ninyo ang inilaan niya sa kanyang mga anak sapagkat si Kristo ang Panginoon na pinaglilingkuran ninyo. Ang sabi po dyan ng ating Panginoong Hesus, ipinapakita po dito, ang tanging bahagi lang ng ating Panginoong Kristo sa ating pinaglilingkuran ay yung pagmamahal. Na sabi nga, anumang ginawa mo sa kapwa mo, ginawa mo sa Kanya. Amen? Kaya ang sabi po dyan, gawin natin iyan na magaan sa ating kalooban, na wari hindi sa tao natin ginagawa, kundi sa ating Panginoong Hesukristo. Amen? Di po ba kapag ginagawa natin yan sa Panginoon, di ba? Hindi mo pwedeng sabihin habang kumukuskus ka, sabi ni Father, di po ba? Hindi mo iisipin, kung hindi lang above minimum sweldo ko, iiwan ko to eh. Di po ba? Iniisip mo kasi baka pag iniwan ko to, wala na akong makitang ganito pa kalaki. At mas mahirap pa. Di po ba? Pero ang sabi po dyan mga kapatid, huwag natin gawin yan dahil sa mga bagay po na yon, kundi gawin natin iyan na kung saan kabahagi si Kristo sa ginagawa po natin iyon sa pamamagitan na may pagmamahal na tila baga hindi natin sa kanila iyon ginagawa, kundi para sa ating Panginoong Hesukristo. Purihin po natin ang ating Panginoong Hesus, na kung saan ang nais ng Diyos sa ginagawa natin diyan, ipakita natin sa Diyos yung ating katapatan. Amen? Paglingkuran natin sila na may katapatan, kasi yun lang naman ang para sa Panginoon. Nasabi ng Panginoon, kung naging tapat kayo sa kanila, sa akin kayo nagiging tapat. Amen? Pag sinabing tapat, hindi natin sila dinadaya. Amen? Diba? Ang sabi nga po, may sinabi po dyan sa aklat ng Kolosas, babasahin ko ulit, kabanata po 3, talata po 20. Mga alipin, sundin ninyo ang lahat ng bagay. Mga alipin, sundin ninyo sa lahat ng bagay ang inyong Panginoon sa lupa. May nakakakita man o wala, gumawa kayo hindi para kalugdan ng mga tao, kundi dahil kayo ay tapat at may takot sa Panginoon. Purihin natin ang ating Jesucristo. Kaya kung tayo naglilingkod na may katapatan, ang sabi nga po dyan, yung ginagawa nating katapatan, hindi naman para sa kanila yan eh, para sa ating Panginoong Jesucristo. Kaya hindi mo sila dadayain. Amen? Hindi mo tatakpan yung camera. Na may nakakakita man o walaan, sabi po dyan, gawin po natin iyan.
Amen? Palakpakan natin ang ating Panginoong Kristo. Diba? Ganun lang yon. Kung anong binigay na budget, di gastusin para sa nararapat. Kaya minsan kasi, mas mahal doon, mas mura doon. Yung tali dito, 20, doon 5 lang. Para makatipid, makakupit. Ang sabi po, wag nating gawin iyan. Hindi yan ang para sa Panginoon. Amen? O anumang pandaraya na gagawin natin, mga kapatid, anumang kasinungalingan ang gagawin po natin, ang sabi po, hindi yan ang para sa Panginoon. Amen? Kundi ang para sa Panginoong Hesus, gawin natin ang lahat ng iyan sapagkat may Diyos tayong pinaglilingkuran. Purihin po natin ang ating Panginoong Kristo. Minsan po, nandiyan po minsan yung kahinahunan. Kapag tayo po may kahinahunan, handa ka magparaya. Diba? Ang taong handa magparaya, handa magtiis. Amen. Handa po magtiis yan, mga kapatid, sa ating Panginoong Jesucristo. Na ang sabi po ng ating Panginoon sa aklat po ng Kolosas, sa Ebanghelyo ni San Mateo, Kabanata 25, talata 4 na po, ang sabi po dyan, anumang ginagawa natin sa ating kapwa, anumang ginawa nyo sa maliliit na ito, sa akin ninyo ginawa. Amen? Sa akin ninyo ginawa. Ang sabi po dyan. Ang sabi po dyan sa aklat po sa Ebanghelyo ni San Mateo, ang sabi niya, kapag kayo sinampal sa kabilang pisngi, iharap niyo pa yung kabila. Handa magparaya. Amen. Handa magparaya. Alam ko po hindi madali na ginagawa mo na ang lahat, mali pa din. Amen. Kaya minsan wag niyo namang isipin na kung saan ginagawa mo na ang lahat, pero lahat ng ginagawa mo may mali pa rin. Diba? Kaya minsan sasabihin natin, ay wag ko nang gawin ng tama ito. Kasi kahit gawin ko pa ng tama ito, mali pa din. May maipipintas pa din. Wag niyong isipin po yon. Kundi isipin niyo kung ano pa rin ang mas nararapat at mas sigit pa na maaring magawa nyo para maipadama sa kanila, maipakita yung mabuting paglilingkod, gawin po natin. Amen. Purihin po natin ang ating Panginoong Kristo. Kaya sabi ng Panginoong diyan, kapag pinapasan sa iyo ng isang manlulupig ng 1 kilometro ang pasanin niyang mabigat, pasanin mo ng 2 kilometro. Amen? Na bilang mga lingkod ng Diyos, yun lang ang ating magiging kabahagi ng Diyos para sa ubasan na ipinagkatiwala niya sa atin, sa mitan ng mga among ating pinaglilingkuran po dito, yun lang ang para sa Diyos, yung handa ka magtiis para gawin ang mabuti para po sa kanila. Amen? Tulad ng tiniis ng Panginoong Jesucristo para po sa kapakanan po natin lahat. Purihin po natin ang ating Panginoong Jesus. Dadako po tayo. Yung ministry mayroon po tayo ngayon. Yung gawain na to, ang samahan pong ito na ating ngayon na sinasalihan po mga kapatid, ito'y ubasan na binigay sa atin ng Diyos. Amen? Ubasan ito na ipinagkatiwala po sa atin ng ating Panginoong Jesucristo na ang sabi nga, minsan yung isang puno ay nawawala ng bunga kasi wala ng nangangalaga. Amen? Minsan yung isang puno, mga kapatid, ay namamatay dahil hindi na rin inaalagaan. Amen? Sa atin po, dito po sa ubasan po ng ating dakilang El Shaddai, sa gawain po nito mga kapatid, ang pinapatatag po natin dito ay ang paghahari ng Diyos sa buhay ng bawat isa po sa atin. Amen? Ang pinatatag po natin, yung paghahari po ng Diyos, yung pananampalataya ng bawat isa po sa atin na naririto na tinawag po ng ating Panginoong Jesucristo. Subalit ang tanong mga kapatid sa ating Panginoong Jesus, nakapagbibigay ba tayo ng kalakasan sa isa't isa? Nagiging kalakasan ba tayo ng isa't isa? Amen. Purihin natin ang ating Panginoong Jesucristo. Ang sabi po sa sulat ni San Pablo sa aklat po ng Pilipos, Kabanata po 2 at talata po 1 hanggang 2, ipinapahayag po dito ni San Pablo mga kapatid, ang pangungusap niya na nagbibigay ba ng kasiglahan sa atin ang atin pong ugnayan sa Panginoong Hesus. Ang sabi niya, nagbibigay ba sa inyo ng kasiglahan ang buhay na nakaugnay kay Kristo? Naaaliw ba kayo ng kanyang pag-ibig? May pagkakaisa ba kayo sa Espiritu Santo?
Kayo ba'y may hangaring na tumulong sa iba? Purihin po natin ang ating Panginoong Jesucristo. Kung gayon lubusin ninyo ang aking kagalakan, maghari sa inyo ang pagkakasundo, mabuklod kayo ng iisang pag-ibig at maging isa kayo sa puso at diwa. Palakpakan natin ang Panginoong Hesus. Ang sabi po, yung atin ba ngayon dito pamamalagi sa ubasan ng Panginoong Hesus, nakapagbibigay ba ito ng kasiyahan sa atin? Nakapagbibigay ba ito ng sigla, mga kapatid, yung atin po na ginagawa po ngayon sa gawain po ng ating Panginoong Hesus? Na ang sabi po dyan, dapat mga kapatid, magkaroon tayo ng hangarin na makatulong sa iba. Amen? Makatulong sa iba. Nais po dyan na magkaroon po tayo ng pagkakaisan. Sabi sa Hebreo chapter 10 verse 25, ang sabi po dyan, huwag niyong kaligtaan ang dumalo sa pagtitipon tulad nito upang palakasin ang isa't isa. Amen? Tingnan mo na lang, kapag a-absent ka, mayroong manghihina. Di po ba? Kasi ang sabi po, dumalo po tayo para palakasin ang isa't isa. Di ba? Kung a-absent ka, may manghihina. Wala ka. Walang magpapalakas. Di ba? Sabihin mo sa katabi mo, sister, huwag kang a-absent. Palakpakan po natin, papurihan po natin ang ating Panginoong Jesucristo. Ito po yung nais ng ating Panginoon. Ang bawat isa sa atin, nais ng Lord, huwag magiging katitisuran. Diba? Kaya sabi po, kung tunay tayo nagpapasakop sa ating Jesucristo at susunod sa kanyang kalooban, ang isang ibinubunga niyan, mga kapatid, ay ang paglago ng samahan. Amen? Paglago ng samahan, paglago po ng kung saan, mga kapatid, ng pananampalataya ng bawat tinawag ng Panginoong Hesus sa gawain pong ito. Kaya mahalaga yung papel po natin. Amen? Sa ubasan po na ito, kaya kinakailangan lagi po tayo naririto. May sinasabi po si Santiago na ganito, mga kapatid, na kung saan ay ipinapakita niya sa atin kung paano tayo makapagbibigay ng tunay na kalakasan sa ating kapwa para po yung kanyang pananampalataya ay huwag po panghinaan, kundi patuloy na magiging matatag. Ang sabi po sa sulat ni San Pablo, o sa aklat ni Santiago, Kabanata 2, talata ay 15. Pakinggan po natin ito. Halimbawa, may isang kapatid na walang maisuot at walang makain. Kung sabihin ng isa sa inyo, patnubayan ka nawa ng Diyos, magbihis ka at magpakabusog, ngunit hindi naman siya binibigyan ng kanyang kailangan. May mabuti bang maidudulot iyon? May mabubuti ba maidulot sa kanya iyon? Narinig po natin. Ang sabi po, kapag mayroon tayong kapatid, walang maisuot, walang makakain, tapos sasabihin po natin, sister, brother, mahal na mahal ka ng Diyos. Humayo ka at magpakabusog, magbihis ka. Mahal na mahal ka ng Diyos. Humayo ka, sister. Sasamahan ka ng Diyos, pagpapalain ka ng Diyos. May naidulot ba sa kanyang kabutihan yon? Sister, mahal ka ng Diyos, God bless you. May naidulot ba sa kanyang kabutihan iyon? Anong saysay ng salitang God bless you kung hindi natin tinutulungan? Amen? Na kung saan dapat hindi lang salita po iyon, kundi mismo tayo ang nagpapadama sa Kanya na mahal siya ng Diyos sa pamamagitan ng maaring maibigay natin sa Kanya. Amen? Na siyang magpapatatag, na siyang bubuhay ng kanyang pananampalataya, na siyang patuloy magbubuhay ng kanyang relasyon po sa Diyos. Amen? Na kung saan madama niya, hindi siya nakakalimutan ng Diyos. Hindi siya pinababayaan ng ating Diyos na makapangyarihan sa lahat. Maging sa atin, marami tayong mga problema. Mga mahal natin sa buhay. Kanila yung mga patutuo dito, puro problema. Amen?
Na yung problema na yun, nakakapanghina po yun, mga kapatid, sa ating pananampalataya, na minsan madadama ng mga tao, bakit ganon? Kung mabuti ang Diyos, bakit kinakailangan namin danasin ito? Pero kung mayroong isang tatayo sa kanila na kung saan magsasabing, mabuti ang Diyos, mahal tayo ng Diyos, hindi tayo pababayaan ng Diyos, hindi sila masisiraan ng loob. Amen? Hindi sila masisiraan ng loob. Bakit po? May magpapalakas po sa kanila. Amen? Na kung saan kakayanin natin iyan dahil merong tayong Diyos na kasama, meron tayong Diyos na kailangan hindi tayo pinababayaan. Amen? Kaya minsan yung mga suliranin na yan ay nagkakaroon ng kaayusan. Ito lang ang nais ng ating Panginoon, magbigay tayo ng kalakasan. Yan ang ministry po natin dito. Bilang mga tinawag ng Diyos, hindi tayo dapat katitisuran. Amen? Kundi tayo dapat ang pinagmumulan ng kalakasan ng bawat mananampalataya. Amen. Sabihin mo sa katabi mo, Sister, maging kalakasan kita. Amen. Palakpakan natin ang Panginoong Hesus. Minsan, kahit anong gagawin natin minsan na mabuti, minsan ay may kulang pa din. Napipintasan pa rin. Amen? Minsan mabuti na ginagawa mo, minsan yung maliit na mali, yun pa ang nakikita. Maliit na nga. Ano? Pero yun pa rin ang napapansin. Di po ba? Pero yung madalas mong ginagawang kabutihan minsan, nababaliwala, minsan ng maliit lang na pagkakamali. Pero mga kapatid sa Panginoong Hesus, alam po natin hindi madali po na minsan ay tila baga hindi tayo napapahalagahan. Ginagawa mo na lahat, tapos tila bagay hindi ka napapansin, hindi ka napapahalagan. Dito po sa gospel po natin, alam naman natin kung paano nire-reject ang Panginoong Hesus. Amen? Binaliwala ng mga tao na yon ang ating Panginoong Kristo. Sa kabila namang alam natin, lahat ng kabutihan ay gagawin ng Panginoong Hesus para po sa atin. Pero hindi kinikilala ang ating Panginoong Kristo. Kaya ang sabi ng Panginoong Hesus sa Hebrews chapter 4 verse 15, ang sabi niya, nauunawaan ko ang inyong kahinaan sapagkat lahat yan naranasan ko. Amen? Kung paano kayo binabaliwala, kung paano na kung saan ay walang nagmamahal sa inyo, nire-reject po kayo, sabi ng Panginoong Hesus, naranasan ko lahat iyan. Kaya nauunawaan ko na hindi madali iyan para po sa inyo. Subalit mga kapatid sa ating Panginoong Jesucristo, ang sabi sa Hebrews chapter 12 verse 2, ang sabi po diyan, hindi niya ikinahiya na siya'y ipako sa krus. Amen? Isang kahihiya po iyon na kalalagayan na ang sabi po sa sulat po ni San Pablo sa aklat ng Galacia, kabanata po ay 3, talata po ay 13. Babasahin ko po ito sa inyo. Tinubos tayo ni Kristo sa sumpa ng kautusan nang siya'y magdusa na parang isang sinumpa, sapagkat nasasaad sa kasulatan, sinumpa ang bawat ibinitin sa punong kahoy. Alam po natin yan, ito yung tinutukoy yung pagkapako niya sa krus. Pero ang sabi ng Panginoong Hesus, hindi niya ikinakahiyang danasin po iyon. Tinubos niya tayo upang ang mga pagpapalang ipinangako ng Diyos kay Abraham ay kamtan ng mga hintil sa pamamagitan ni Jesucristo. At sa pamamagitan ng pananalig sa Kanya ay sumasa atin ang Espiritong ipinangako ng Diyos. Kaya dinanas ni Kristo yung kahiya-hiyang iyon. Amen. Yung pagkapako na yon, dahil isa lang ang dahilan para dumaloy sa atin ang pagpapalang ipinangako ng Diyos. Purihin po natin ang ating Jesucristo. Ang sabi niya, hindi balik kahiya-hiya ang magiging kalalagayan ko, kung ito naman ay magdudulot sa inyo ng kabutihan. Amen? Nasa atin, huwag tayo panghinaan ng loob. Huwag tayo panghinaan ng loob, mga kapatid, na minsan wala mang kumilala sa atin, sa ating ginagawang kabutihan. Alam po natin na lahat ng kabutihan na yan, hindi iyan nalilihim sa Diyos. Amen? Nakikita iyan ng ating Diyos na reject ka man ng tao, may Diyos na kung saan nagiging kaibig-ibig ka para sa Kanya. Amen. At huwag tayo lang tumigil sa paggawa ng mabuti. Ang sabi nga, kapag ikaw naglilimos,
huwag mo nang ipaalam pa kahit sa matalik mong kaibigan. Amen? Dahil lahat yan, nakikita ng iyong amang nasa langit at gagantihin iyan ng ating amang nasa langit. Purihin natin ang ating Paiso Kristo. Napakasarap minsan pakinggan yung inyong mga patotoo na tila baga minsan ay hindi mo alam. Amen? Hindi mo alam kung paano na, kung saan ay matutugunan yung mabibigat mong problema, pero yung minsan magugulat ka, bakit may dumadaloy, may dumarating. Mga hindi mo inaasahan. Amen? Pero dumarating. Isa lang ang dahilan dyan. May Diyos na nakakakita ng ginagawa mong mabuti. At may Diyos na hindi niya nililimot ang bawat ginagawa nating mabuti. Na sa takdang oras na ikaw nangangailangan, limutin ka man ng mga taong ginawan mo ng mabuti, may Diyos na hindi nakakalimot. Amen. Naririyan, laging bukas kapag tayo tumatawag sa Kanya. Amen. Tumayo po tayong lahat. Inaanyayahan ko po yung ating kapatid kanina, yung winelcome po natin. Sis, pwede po namin kayo anyayahan dito sa harapan. Mahal po kayo ng Diyos. Sige po, harap ko kayo sa kanila. Pwede ka namin anyayahan sa isang maiksing panalangin. Sumabay po kayo. Sige. Lalapit po tayo sa Panginoon. Sabihin natin, Ama naming nasa langit, Diyos na makapangyarihan sa lahat, maraming salamat sa lahat mong kabutihan na ginawa sa buhay ko sa sa pagkabata. Lumalapit ako sa iyo at buong puso nagpapakumbaba na sa lahat ng biyayang tinanggap ko, marami pa rin po akong pagkukulang. Inaamin ko na ako'y nagkasala sa iyo, sa aking kapwa, at sa aking mga mahal sa buhay. Lumalapit ako sa iyo ngayon at buong pusong nagpapakumbaba at humihingi ng kapatawaran. Patawarin mo ako, Ama naming nasa langit. Patawad, Jesucristo. Patawarin mo ako, Jesucristo, sa lahat kong nagawang kasalanan. Hinihiling ko ngayon, sa banal mong dugo, ako'y hugasan sa lahat kong nagawang pagkakasala. Linisin mo ako sa lahat kong taglay na karumihan, mula ulo hanggang talampakan. Mahabag ka sa akin, Jesucristo. Linisin mo ako sa aking kasalanan. Patawarin mo ako. Binubuksan ko ang pintuan ng aking puso at tinatanggap kita, Jesucristo, na aking Panginoon, tagapagligtas, Hari at Diyos ng aking buhay. Dalangin ko, manahan ka sa puso ko, maghari ka sa buhay ko, at tulad ng iyong pangako, huwag mo akong iwan, huwag mo akong pababayaan. Panginoong Jesucristo, mahabag ka sa akin. Kailangan ko ang tulong mo. Kailangan ko ang kamay mo. Huwag mo akong iwan. Huwag mo akong pababayaan. Mahabag ka sa akin. Dinggin mo ang mga dalangin ko. Salamat, Panginoon. Sige, sis, pwede na po kayo bumalik. Salamat. Mahal po kayo ng Diyos po. Taas natin ang mga bagay na nais natin. Itaas sa ating Panginoong Hesus. Dakilang Diyos, Ama naming nasa langit, salamat sa mga biyayang kaloob mo sa amin, biyaya ng pamilya, Panginoong Hesus. Salamat, Lord. Salamat sa pamilya na naririyan. Nagpapalakas po sa amin. Pamilyang pinaguhugutan namin ng lakas. Salamat, Panginoong Hesus. Salamat din, Panginoong Hesus, sa biyaya ng mga amo na amin na pinaglilingkuran, sa mabubuting amo, mababait na amo, Panginoong Hesus,
Sa mga amo mapagmahal at paunawain po sa amin, Panginoong Hesus. Maraming salamat, Panginoong Hesukristo. Maraming salamat din, Panginoon, sa samahan na ito na pinagdalhan mo sa amin, Panginoong Hesus, upang kami patuloy mapalapit sa iyo, Panginoong Hesus. Upang patuloy, Ama, ang aming pananampalataya ay patuloy umunlad, Panginoong, ang aming relasyon sa iyo at patuloy kaming matutong magmahal sa iyo, O Diyos, at sa aming kapwa. Salamat, Panginoong Hesukristo. Dalangin namin, Panginoong Hesus, habang kami naririto sa lugar ng Hong Kong, samahan mo po kami. Samahan mo kami, Panginoong Hesus. Itago mo kami at laging ilagay sa iyong banal na kalinga, Panginoong Hesukristo. Ilaan mo sa amin ang iyong kamay upang patuloy kaming ingatan at ilayo sa masama. Panginoong Hesus, tanglawan iyong liwanag upang, Panginoong Hesukristo, patuloy namin matunton ang banal mong kalooban at sa patuloy namin masundan upang magawa namin ang lahat ayon sa iyong kalooban. Salamat, dakilang El Shaddai. Maghari ka sa amin at punuin mo kami ng iyong pag-ibig. Dalangin namin, Lord, pagpalain mo ang lahat ng kahilingang itinataas. Ipagkaloob mong biyaya na magandang kalusugan sa aking mga kapatid, kalakasan na kanilang kailangan araw-araw, maging sa kanilang mga mahal sa buhay, ang biyaya ng magandang kalusugan, kalakasan, patuloy mo ipagkaloob. Sa kanilang mga anak, ipagkaloob mo, Lord, ang tagumpay sa kanilang mga pangarap, makapagtapos sa pag-aaral. Bigyan mo, Lord, ng magandang mga hanap buhay, Panginoong Hesukristo. Salamat, dakilang Diyos naming nasa langit. Patuloy, Ama, na ang bawat isa sa amin habang naririto, aliwin mo, Diyos, ng iyong pagmamahal. Sa iyo, Diyos, ang lahat ng kapurihan, kaluwalhatian, sa makabutihan, ginagawa mo at walang sawa at patuloy na gagawin. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Papurihan, pasalamatan natin ang Panginoon at patuloy kayong samahan ng Diyos at pagpalain sa lahat ng inyong gagawin. Amen. Salamat sa Diyos na tapat, salamat sa Kanyang lingap, salamat ibinigay niya si Jesu Kristo. Salamat sa Diyos na tapat, salamat sa Kanyang lingap, salamat ibinigay niya si Jesu Kristo. At ngayon ang mahina'y lalakas, ang dukha ay mayaman nang dahil sa mga gawa ng Diyos. At ngayon ang mahina'y lalakas, ang dukha ay mayaman nang dahil sa mga gawa ng Diyos. Salamat, salamat. Mga kapatid, atin pong dasalin ang Salmo 91, awit ng pagtitiwala sa Diyos. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Siyang naghahangad ng pagkupkup ng kataas-taasan at nananatili sa kalinga niyang makapangyarihan. Makapagsasabi sa kanyang Panginoon, mong katahanan. Ikaw ang aking Diyos, ang Diyos na tangi kong pinagtiwalaan. Ika'y ililigtas niya sa panganib sa umang nabitag. Pangmabigat na salot, di ka magdaranas. Lulukuban niya sa lilim ng kanyang malabay na pakpak. Sa kalinga niya ay natitiyak mo na ikaw ay ligtas. Iingatan niya at ipagsasanggalang pagkat siya'y tapat. Pagsapit ng gabi, di ka matatakot sa anumang bagay. Maging sa gagawing biglaang paglusog, pagsapit ng araw. Ni sa ano pa mang darating na salot pagkagat ng dilim. Di ka matatakot sa kasamaan mang araw kung dumating.
Kahit na mabuwal sa iyong harapan ang 1,000 tao, sa iyong paligid ang bilang ng patay maging 10,000. Di ka matatakot at natitiyak mong di ka maaano. Ika'y nagmamasid at sa panonood iyong mamamasdan. Yaong masasama ay makikita mong pinarurusahan, sapagkat si Yahweh ang iyong ginawang tagapagsanggalang at ang pinili mong mag-iingat sa iyo'y kataas-taasan. Di mo aabuting ika'y mapahamak at walang daratal. Kahit anong uring mga paghihirap sa iyong tahanan, susuguin niya ang maraming anghel silang susubaybay. Kahit saang dako ika'y maparoon, tiyak iingatan. Sa kanilang palad ay itatayo ka't silang magtataas, nang hindi masaktan ang mga paa mo sa batong matalas. Kahit ang tapakan mo ay mga leon, ahas na mabagsik, di ka maaano sa mga serpiente at liyong mababangis. Ang sabi ng Diyos, aking ililigtas ang tapat sa akin, at iingatan ko ang sinumang taong ikikilanlin. Pag sila'y tumawag, laging handa ako na sila'y pakinggan. Aking sasamahan at kung may hilahil ay sasaklolohan. Aking ililigtas at ang bawat isa ay pararangalan. Sila'y bibigyan ko at gagantimpalaan ng mahabang buhay at nakatitiyak na ang tatamuhin nila ay kaligtasan. Maaaring ipinid ko ang langit at hindi pumatak ang ulan. Maaaring magpadala ako ng mga balang upang salantain ang lupaing ito. Maaaring palaganapin ko sa aking bayan ang salot. Ngunit sa sandaling ang bayang ito na aking pinili ay magpakumbaba. Manalangin, hanapin ako at talikdan ang kanilang kasamaan. Diringgin ko sila, patatawarin ko sila, at ibabalik ko sa kanilang lupain ang katiwasayan at kasaganaan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. God bless us all. See you next Friday. See you tomorrow sa Saikong Secular Church.